sumusunod sa salitang buhat sa Diyos at namumuhay ng angkop. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang nagsasalita si Jesus sa mga tao, may isang babaeng sumigaw mula sa karamihan at nagsabi sa kanya, "Mapalad ang babaeng nagdala sa inyo sa kanyang sinapupunan at nagpasuso sa inyo." Ngunit sumagot siya, "Higit na papalad ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Binabati din natin ang mga kasama natin online, lalo na po mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng misa dito sa ating simbahan sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. At tayong lahat ay naririto sapagkat mahal natin ang Diyos at mahal tayo ng Diyos. Kaya nga tinipon niya tayo sa araw na ito. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Siya po ang dahilan kaya tayo narito ngayon. At siya rin ang talagang may gusto. Bagamat alam ko, lalo na yung galing sa malayo, ginusto niyong pumunta ngayon sa Quiapo. Pero yun ay dahil din ginusto ng Diyos. Kaya't napakaganda pala kapag nagtugma yung gusto ng tao at ang gusto ng Diyos. Doon nagmumula ang pagpapala. At lahat tayo rito, gusto natin pagpalain. Amen? At ang unang pinagpala sa lahat, ang bukod na pinagpala sa lahat, alam natin, ay walang iba kundi ang ating mahal na ina. Sabado po ngayon, araw ng mahal na Birhen at buwan pa rin ng Santo Rosario. Kaya palakpakan din natin ang ating mahal na ina na Birhen ng Santo Rosario. Alam niyo po yung sa ebanghelyo natin ngayon, kadalasan ginagamit ito ng ibang mga kapatid nating hindi natin kabuo sa pananampalataya. Mga kapatid nating medyo hindi naniniwala sa mahal na ina, na sinasabi nila, o kita mo dito sa ebanghelyong ito, meron daw ale na nagsabi, "Mapalad ang babaeng nagdala sa iyo sa kanyang sinapupunan." Iyon ay ang mahal na ina. Parang sinasabi, ang swerte naman ng nanay mo. At ang sabi naman ni Jesus Nazareno daw, higit na mapalad ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito. Para bagang sinasabi nila, kita mo, hindi naman talaga siya ang pinagpala, mas pinagpala yung mga nakikinig at sumusunod. Hindi yung pagiging nanay niya. Di ba minsan ganun tayo Lalo na sa kultura natin, ako ang nanay ng pare. Ako ang nanay ni mayor. Ako ang nanay ni chairman. Ako ang nanay ng boss mo.
Diba? At para sa atin, mataas agad ang puntos pag nanay, kamag-anak, di ba? Ako ang kumpare ng kaibigan, ng kamag-anak, ng kapitbahay ni Mayor. Ang haba na. No? Minsan ganun tayo. Tinatalustos mo lahat. Kahit ang layo-layo na ng koneksyon. Diba? Pag mahuhuli ka ng pulis, sasabihin mo, ako ang nandyan. Ako yung kaibigan ko. Yung nandyan sa City Hall. Pero, opo, hindi yun ganun kahalaga kay Jesus Nazareno. Hindi madadaan sa koneksyon si Jesus Nazareno. Walang padri-padrino kay Jesus Nazareno. At kaya nga't sinabi niya, higit na mapalad ang nakikinig at tumutupad sa salita ng Diyos. Di ba ito yung tema natin ng piyesta ngayong 2023? Higit na mapalad ang nakikinig at tumutupad sa salita ng Diyos. Ngunit, hindi ito ibinababa ang mahal na birhen. Bagkus, lalo siyang itinataas. Alam bagay sinasabi ni Jesus Nazareno, hindi siya mapalad dahil lang nanay ko siya. Mapalad siya sapagkat bukod sa nanay ko siya, nakikinig siya at tumutupad sa salita ng Diyos. Yun ang nais ipunto. Nanay na siya, nakikinig pa at tumutupad. Kasi di ba minsan din aminin natin, kung sino yung kaibigan at kamag-anak, yun ang lumalabag. Nung buhay po ang nanay ko, pag alam nyo, pinupuntahan niya ako kung saan man ako magmisa. No? Lagi kong ibibilin sa kanya, Mami ha, huwag mong sasabihin, dahil mami kita, ipipilit mo kahit hindi pwedeng pumasok doon. Kasi minsan ganun tayo, di ba? Kung sino yung malapit, siya yung hindi sumusunod, akala niya exempted siya. O taong simbahan ako ha, kaya dapat pwede akong ganito. Kamag-anak ako, kaibigan ako ha. Dapat hindi na ako dadaan. Halimbawa, pag pupunta sa opisina, magpapabinyag, sabihin, nagsiserve naman ako dito, kaibigan ko si Father, ha? Pwede ba? Wala na yung mga requirements? Diba ganun tayo? Akala natin kasi, pamalit yung koneksyon. Pero sinasabi ni Jesus Nazareno, hindi po. Kaya nga ang mahal na ina, pwede niya sabihin, nanay na ako ng tagapagligtas ha. Pwede na siguro akong hindi magdasal. Pwede na siguro akong hindi masyadong magkawang gawa. Total, nanay na ako ng Diyos. Pero hindi. Siya pa ang nangunguna sa kawang gawa. Siya ang nangunguna sa paglilingkod. Kaya tayong mga nagsasabing, deboto ako ha. Naglilingkod ako sa simbahan, ha? Kasapi ako sa samahan, ha? Hindi ito dahilan para hindi ka sumunod. Lalo kang dapat sumunod dahil ikaw ang tinatawag na unang alagad. At yun ang mahal na ina. Hindi lang siya ina ng Diyos. Siya ang unang alagad ni Jesus Nazareno. Siya ang halimbawa natin ng nakikinig at tumutupad sa salita ng Diyos. Pinagpala. Yun daw ang ibig sabihin. Kaya nga sabi ko kanina, di ba? Kaya tayo narito kasi gusto natin pagpalain tayo ng Diyos. Ang gustong pagpalain ng Diyos, ang gustong basbasan ni Jesus Nazareno, pumalakpak ng mas malakas. Ayan. Ang mga pumapalakpak, ibig sabihin nun, hindi lang kayo handang tanggapin ang sagot at biyaya ni Jesus Nazareno. Ibig sabihin din, kayo mga pumalakpak, handang makinig at sumunod sa salita ng Diyos. Kaya nga,
lagi nating narinig, gaya nga ng sinabi sa Salmong Tugunan, sa Panginooy magalak, ang masunurit matapat. Ang masunurin at matapat. Kaya nga sabi natin lagi, ang pupunta sa langit, ang pagpapalain ni Jesus Nazareno, ang makakasama ng Diyos magpakailanman, ay ang mga masunurin at matapat. Hindi lang yung nagdadasal ng mahaba. Hindi lang yung memoryado ang dasal. Hindi lang yung mga nagpoprosesyon. Hindi lang ang mga nagsasakripisyo. Kung hindi, ang masunurin at matapat. Ang gumagawa ng mabuti. Ngunit, alam nyo mga kapatid, may malaki tayong problema. Siguro nga natin sinasabi, ay, mga hindi gumagawa ng mabuti, mga masasamang loob, mga masasamang tao, kay bata-bata pa lang, nagmumura na, nagbabasag ulo na, nangdudukot na. Tingnan nyo yung bag nyo, baka na-slash na ho yan. Kapitan nyo ho. No? Pero alam nyo, may malaki tayong problema. Parami ng parami ang mga taong gumagawa ng masama. Alam nyo kung bakit? Kasi hindi na nila alam ang tama o masama. Lalo na yung mga bata. Kaya pala minsan agad nating sinasabi, masamang bata ito, pilyong bata ito. Pero alam nyo, kung makakausap nyo sila, at yun ay naging karanasan ko, hindi nila alam masama pala yung ginagawa nila. Alam nyo, nakakalungkot minsan, sila pa yung ginagawang runner sa droga. At alam nyo, mas nakakalungkot, minsan magulang pa o lola, lolo nila, yung naguutos sa kanila, o yung kapitbahay nila, o dalhin mo doon. Nung isang araw, nakita ko po sa isang video, kaya nga sabi ko, tignan nyo yung bag nyo, sa loob mismo pa ng simbahan, mag-ina, yung nanay pa ang nag-uudyok sa anak, kunin yung cellphone nung taong nasa harapan niya sa simbahan. Habang nagdarasal yung tao sa harapan, nakabukas kasi yung bag niya, yung nanay pa ang nag-udyok sa anak na magnakaw. At naniniwala ko, marami, lalo na sa kabataan, dahil hindi nila alam masama iyon. Hindi nila alam ano yung pala yung tama at mabuti. Kaya mga kapatid, huwag tayo agad tatalon sa masunurin, matapat, mabuti. Kailangan pala malaman nila, malaman ng marami sa atin kung ano yung tama. Kaya pala napakahalaga kay Jesus Nazareno, yung una niya sinabi, mapalad ang mga nakikinig. Sabi nga po ni San Pablo, papaano may gagawa kung walang naniniwala? At papaano may maniniwala kung hindi nila naririnig ang mabuting balita? At papaano nila maririnig ang mabuting balita kung walang nagsasalita ng mabuting balita? Nakita niyo po yung dugtong-dugtong? Paano may gagawa kung walang naniniwala? Paano naman may maniniwala kung hindi nila naririnig ang mabuting balita? At paano naman nila maririnig ang mabuting balita kung walang nagsasalita, nagtuturo ng mabuting balita? At yun yung problema natin ngayon. Kaya nga siguro marami, lalo na sa mga bata,
ang hindi gumagawa ng tama dahil hindi nila naririnig ang tama. Walang nagtuturo sa kanila kung ano ang mabuti. At nakalulungkot, minsan, ang dapat magturo, ang mga magulang, lolo-lola, ang mga nakakatanda, hindi nila naririnig doon. Iba ang naririnig nila. Araw-araw naririnig nila pagmumura. Araw-araw nakikita nila magulang nila nag-aaway. Araw-araw yung pinaglalaruan nila, ang nakikita nila, may nagdadayaan, nagbabasag ulo. Papaano sila magiging masunurin at matapat kung wala silang naririnig? Kaya't napakaganda din po sa misang ito ay meron po tayong pagtatalaga ng ating mga katekista dito sa ating bikaryato ng San Jose de Troso na bumubuo ng mga parokya dito sa atin, sa paligid, kasama po ang Quiapo. At sila po, ang mga katekista, ang pangunahing tungkulin nila, misyon nila, ay ituro ang tama at ang mabuting balita. Pwede ba bang tumayo yung mga katekista natin sa bikaryato para makita kayo at makilala ng ating sambayanan? Tayo po, wag ko kayong mahiya. No? Palakpakan natin ang ating mga katekista. Ayan. Salamat po. Ayan. Huwag kayong mahiyang tumayo. No? Paano pa kung magsasalita pa kayo? Di mas nakakatapang dapat yun. No? Kung natatakot na kayong tumayo, paano pa pag-haharap tayo sa mga tao? Sila po ang tagapagturo, sila po yung nagpupunta sa mga public schools, no? Tumutulong sa mga simbahan, lalo na sa paghahanda sa binyag at sa iba pang mga formation activities. Kaya nga, katekista. No? Hindi nyo ba napansin yung salitang kate? No? Kasi kate, dapat makati ang dila nila. Pero hindi sila mga marites. No? Makati ang dila para ikalat ang mabuting balita. At mga kapatid, hindi lang yun para sa katekista, para sa ating lahat. Sana kung kakatihin man ang dila natin, sana para sa totoo, sa mabuti, sa pagpapalaganap ng pag-ibig, pagpapatawad, katarungan, kapayapaan. Yun ang deboto ni Jesus Nazareno. Na pagkatapos nyo rito magsimba sa Quiapo, dapat kating-kati ang dila nyong ikalat. Ikalat ang debosyon sa Poong Nazareno. Ikalat ang kabutihan ng Poong Nazareno. Ikalat ang katotohanan na nanggagaling sa Poong Nazareno. Dahil sa bandang huli, iyon ang pagbubukalan ng pagpapala. Kaya, mga kapatid, ito yung ipagdasal natin. Humingi tayo ng tulong sa mahal na ina. Na marinig natin at matupad natin ang kalooban ng Diyos katulad niya. Dahil yun ang tunay na pinagpala. Kahit matanggap mo yung dinadasal mong milyones, kahit gumaling ka sa kakadasal mo sa Quiapo, kahit makapag-abroad ka dahil hiniling mo ito sa Poong Nazareno, pero pagkalaunan, yumaman ka nga, nakapag-abroad ka nga, natupad nga yung dinadasal mo, pero di ka launan, hindi ka na nakikinig at tumutupad sa salita ng Diyos, kulang yung pagpapalang yan. Kulang yung biyayang. Hindi yan ang buong biyayang gusto sa iyo ng Jesus Nazareno. Hindi ka lang niya gustong yumaman. Hindi ka lang niya gustong gumaling. Hindi ka lang niya gusto umasenso sa buhay. Ang higit na gusto ni Jesus Nazareno ay makinig ka at tumupad ka sa kalooban at salita ng Diyos.
At sana rin, hindi lang tayo makapakinig. Tulungan natin, gaya ng ginagawa ng ating mga katekista. Hindi lang sila dapat yon, dapat tayong lahat, mga magulang, mga lolo't lola, mga kuya at ate, kayo ang mga katekista sa tahanan ninyo. Kayo ang katekista sa kalsada ninyo. Sana kayo rin, dahil marami pa. Oo, puno tayo ngayon sa simbahan na ito, pero mas marami pa rin taong nasa labas ang hindi pa naririnig. Kaya hindi pa sila tumutupad sa salita ng Diyos. Tulungan nawa tayo ng mahal na pong Jesus Nazareno at ng ating mahal na ina na makinig at tumupad sa salita ng Diyos.